Kabulgar! Sa mundo ng ilaw at kamera, hindi lang talento ang bida, kundi pati ang mga kwentong nasa likod ng eksena. Ako po si Ateng Janice Navida para sa Bulgaran na! Happy Monday po sa lahat ng ating mga kabulgar na nag-aabang na sa ating pilot episode this Monday. Ako po ay lubos na nagagalak dahil alam niyo po, nag-start itong Bulgaran na noong pandemic at nawala po tayo for a time, I think for 2 years na nawala po ang Bulgaran na. Pero ngayon po tayo ay nagbabalik para araw-araw ay maghatid sa inyo ng balitang showbiz from Monday to Friday at 3 p.m. Kaya inaanyayahan ko po kayo, samahan nyo ko na makipagchikahan every day para po sa inyong mga siesta time. Tayo po ay maghahatid ng mga balitang showbiz. Kaya wag na po nating patagalin. Eto na, ihahatid na po ni Ateng Janice ang mga latest ganap ngayong Lunes. Live na live dito po sa Bulgaran Facebook page. At dahil nga po, Feb Ibig month na. Ayan, sino po ba yung mga in love dito? At ngayong Feb Ibig month ay talagang masaya ang puso. Siyempre, mangunguna na po dyan ang very fresh at latest couple in showbiz. Walang iba kundi sina Aiko Melendez at Juan Mig Bondok. Eto na nga guys, very fresh po ang announcement sa vlog ni Juan Mig Bondok na finally, after 29 years, sinagot na nga po siya ni Miss Aix or Aiko Melendez. Ang tagal ng journey, di ba? Imagine for 29 years na naghiwalay sila mula nung una silang nagkita. Ngayon lang, finally, natuloy ang kanilang relasyon. At guys, kung matatandaan natin, nagkaroon ng iba't ibang partners itong sina Aix at Juan Mig or Uno. 'Di ba? Si Aix nagkaroon ng ilang asawa. Si Jo Marie Iliana, naging husband niya yan. And then, napakasal din siya kay yung second husband niya, si, I think, Martin G. Kane. Oo, tapos naging karelasyon niya rin si Mayor Patrick Meneses. And yung last nga niya, yung congressman from Subic, si Congressman Jay Kong Hoon. At tumagal din yata ng 7 years yung kanilang relasyon. Pero yun nga, di ba, kung hindi talaga meant to be, hindi mangyayari. Dahil, ayun, naghiwalay din sila. Pero eto nga ngayon, mukhang may nagbalik after 29 years. At yan nga po ang aktor na si Juan Mig Bondok. At kwento nga nila, nung reconcile sila at nagkaroon ng reunion, 29 years muna yung pinaghintay nila bago maging reunited. Nanligaw na pala noon si Juan Mig kay Aiko, pero hindi pinapansin ni Aiko dahil siguro that time may karelasyon din siya or baka may iba siyang priorities o may ibang in love siya sa iba. At kaya naman that time hindi niya binigyan o in-entertain itong si Uno. Pero ngayon, finally single na uli si Aiko, ayan na, nagkaroon na ng chance. After 29 years, finally, reunited na po sina Aiko Melendez at Uno or Juan Mig Bondok. At ang latest nga ay sinagot na po ni Aiko si Juan Mig na nalaman doon sa kanilang vlog. Sa vlog ni Uno kung saan ginanap sa Haya Nature's Resort sa Botolan, Zambales. Habang nagpo-food vlog si Juan Mig, doon nga nalaman or binuking ni Juan Mig na sinagot na pala siya finally ni Aiko Melendez. Kaya eto naman, for sure, masayang-masaya ang kanilang Feb 14 dahil, ayan, they're couple now. So, congratulations to Aiko and Juan Mig Bondok. Talaga namang napakasarap magmahal, lalo na kung second chance. Di ba naman? Parang kay Carla Abellana at dun din sa kanyang jowang doktor. Di ba na naging mag-boyfriend din nung high school, tapos naghiwalay, nagkaroon ng separate ways, nagkaroon ng kanya-kanyang buhay. Tapos after ilang years, ang tagal din, more than 20 years din yata. Ngayon ay kinasal din sila. Doon din pala nauwi, di ba? Kaya ang saya talaga. So, congratulations to Aiko and Juan Mig. Sana nga endgame nyo na ang isa't isa at natagpuan nyo na ang totoong forever. Ayan. Okay guys, yung atin namang next item, eto naman po, last week lang,
ay isang couple din ang topic natin for our second issue. Yung couple na sina Ice Higuera at Liza Dino. Imagine din ha guys, eto napakarami ding pinagdaanan ng couple na ito. Dahil alam naman natin, dito sa Pilipinas, hindi talaga ganun katanggap agad yung ganitong relationship. Pero talagang pinatunayan ni Direk Ice tsaka ni Chair Liza Dino na talagang in love sila sa isa't isa. Kaya naman kahit ang daming pagsubok yung pinagdaanan nila, sila pa rin. At last week nga, eto na, nagkaroon ng grand launch ang kanilang negosyo, ang Fire and Ice Entertainment, which started 10 years ago actually. And then, eto, ngayon lang nila ipinakilala yung kanilang negosyo na meron na pala silang hawak na mga talents. Kaya naman, masayang-masaya kami para kina Direk Ice at Liza na ang dami nilang pinagdaanan at kinuwento nga ni Che Liza na nung nag-uumpisa pa lang sila, ang hirap daw talaga. Siyempre, gano'n naman lahat ng negosyo pag nag-uumpisa, di ba, ang hirap. Pero sila, dumating sila sa point na talagang nasaid na yung kanilang savings. At nagulat nga raw sila nung chinek nila yung kanilang bank account. As in, nasa 10,000 na lang yung kanilang savings doon. Pero ganun talaga dahil sobrang passionate sila sa kanilang craft, which is music and theater. Alam naman natin, si Ice nag-start as a young star na singer, child actress, di ba? At ngayon, pinupurso nga ni Direk Ice yung kanyang music. Kaya talagang nag-produce sila ng mga concerts, ng mga theater plays, stage plays, at even movies. Ngayon, nagpo-produce na rin ang Fire and Ice Entertainment. And yung latest nga, ipinakilala na rin nila yung kanilang 3 bagong talents. Of course, nandyan sina Princess Velasco, ang acoustic singer na si Princess, ang bagong singer na si Luis Alipio, minus Alipio, yun ang sabi niya. Pero not for anything, hindi naman niya tinatanggal yung kanyang apelyido. Pero sabi nga ni Ice, mas sikat lang siya sa tawag na Luis, na galing sa Cebu. At grabe guys, kapag narinig niyong kumanta itong si Luis, sabi nga ni Ice, kahit siya na magaling ng singer, napahanga pa rin kay Luis. Na na-meet nga namin doon sa Grand Media Con ng Fire and Ice Entertainment. At talaga naman, yung version niya ng Himala, ay grabe, maloloka ka. Ang galing ng batang ito. Kaya watch out kapag nag-guest na si Luis sa mga shows ni Ice. Dahil sabi nga ni Ice tsaka ni Chair Liza, bihira silang humanga sa mga talents. At nung tinanong ko nga kung ano pa yung mga klase ng talents na hinahanap nyo, syempre importante sa kanila yung bibilib sila. Not just yung talent, kasi ang daming artista pero ang kailangan yung bibilib sila sa galing, di ba, sa professionalism, at napaka-importante sa kanila, syempre, sabi nga ni Direk Ice, yung ugali ng isang artista. Kasi siya rin, nag-start siya as a child star, so na-experience niya yan, may mga naka-work siya na naging pasaway, di ba, katulad nga yung lumabas sa Bulgar Today, na meron siyang ikinuwento na isang artista, isang aktor na nakasama niya sa taping na nanigaw ng talents, nanigaw ng staff, production staff. So, ayaw niya ng ganon, di ba? Bilang si Ice ay napakamakatao, kaya isa yan sa mapupuri sa kanila ni Chair Liza at talagang bagay na bagay sila kasi napaka compassionate pagdating sa mga maliliit sa industry. Kaya nakakatuwa na sila yung pinagtagpo talaga. Pero sa kabila ng mga pinagdaanan nila, until now, sila pa rin. At ang maganda, nagkakatulungan sila sa Fire and Ice Entertainment. Kaya sabi ko nga, nagpo-produce na rin sila ng mga shows, concerts, and even movies. Meron na rin silang mga naka-line up. Diba? Ganyan sila kasipag. Kaya nakakatuwa na kahit na busy sila, magkasama pa rin sila sa trabaho at may time pa rin sila sa isa't isa. Yun nga lang, sabi ni Direk Ice, hindi pa muna nila pinaprioritize right now yung kanilang baby project. As in literal na baby ha. Kasi dati, kung matatandaan nyo, parang way back 2019, nagpa-froze na ng eggs si Ice. So meron siyang frozen eggs na anytime kapag ginusto nila ni Liza na magkaroon ng baby, ready na yung mga frozen eggs niya. So, pero ngayon, hindi pa muna nila ma-accommodate yung magkaroon ng baby kasi nga,
sobrang busy sila dito sa Fire and Ice talents nila. At yun muna yung focus nila. So, siguro, pagdating yung mga panahon na baka ready na sila, na medyo hindi na busy, pwede na lang i-prioritize yung baby. At yung about being trans, sabi nga ni Ice nang makausap naman natin, sa ngayon, happy na rin naman siya doon sa kanyang, basta nag-transition siya, okay na yun. Pero yung sasabihin natin magpapa-opera pa, siguro hindi muna daw niya i-consider dahil alam niyo yun, maraming maapektuhan. Siyempre, unang-una na yung kanyang trabaho, di ba? Lalo na ang puhunan ni Direk Ice yung kanyang boses. Ang mahalaga, happy sila ni Chair Liza at tanggap naman siya ni Chair kahit ano pa si Ice Higuera. And ganun din naman si Chair Liza kahit ano pa siya, tanggap siya ni Direk Ice. Ayan. So, grabe talaga pumapag-ibig tayo ngayong February, di ba? Oo. At eto naman, yung ating third item. Grabe, bonggang-bongga rin ito dahil pinag-uusapan at trending naman sa social media ang nakakalokang blind item ng tinaguriang pambansang Mosang o pambansang Marites na si Christian Albert Gasa. At eto nga, guys, nakakaloak ang chika dahil kahit blind item siya, pinangalanan pa rin ng ibang netizens yung bida sa blind item na di umano'y pa-victim na strong independent woman. Diba? Ang ayon doon sa blind item ni Christian Gasa, may isang actress na nagpapa-victim na siya ay isang ulirang ina, dakilang ina, pero meron pala siyang mga ginagawa di umano na hindi kanais-nais. At ang nakakaloka, yung ibang netizens pinangalanan at idinawit ang pangalan ng aktres na si Sara Labati na alam naman nating ex-wife ni Richard Gutierrez or mas siguro dapat sabihin estranged wife kasi hindi pa sila talaga anal, di ba? Alam naman natin kinasal sila. So, ngayon, ang issue nga po, doon sa blind item, di umano, ayan, ay niyayang makipaglaplapan nitong si Sara Labati, si Michelle D. Ring a bell ang pangalan ni Michelle D. Na kamakailan lang ay na-issue din, di ba? Dahil naman sa issue nila ni Rian Ramos at Samantha Panlilio. Pero ngayon, eto nga, nai-issue na di umano, niyayang makipaglaplapan di umano ni Sara Labati itong si Michelle D. Pero hindi naman daw pinatulan ni Michelle D yung pagyayaya ni Sara Labati. Of course, hindi natin agad-agad paniniwalaan yung ganong issue kasi magtatanong ka, ano ba si Sara Labati, AC/DC na ba siya ngayon? Kilala naman kasi natin si Sara na syempre nag-ex ni Richard Gutierrez at may mga anak pa sila. So ang feeling ko, parang hindi naman nakakaganda kay Sara yung mga ganitong issue na binabato sa kanya ngayon. Kaya siguro mas maganda na si Sara na rin yung maglinaw, bigyan niya ng sagot kung ano ba yung mga ibinabato sa kanya kasi parang medyo damaging sa reputation niya. Lalo't parang kinakabit din sa kanya yung issue ng pagiging escort girl. 'Di ba? Alam naman natin na maganda yung sinimulang reputation ni Sara sa showbiz. Nag-start siya na kaya nga siya nagustuhan ni Richard Gutierrez kasi maganda yung image niya at wala siyang mga issue noon about mga ganitong issue na lumalabas ngayon. Pero after ng hiwalayan nga nila, bakit ikinakabit si Sara sa issue ng pagiging escort girl? At di umano, meron pang mga inaagaw na karelasyon, mga bilyonaryong businessman na ikinakabit sa kanyang pangalan. So ako, naghihintay lang ako din personally sa sagot ni Sara Labati dahil kung may mga ganitong issue, sabihin na natin totoo o hindi, 'di ba? Mas magandang sagutin na rin ni Sara kasi nakapagsalita naman siya, nag-grant naman siya ng interview kay Kylie Versosa. So bakit hindi niya sagutin yung mga ganitong issue kung hindi talaga totoo? Kasi ako for the sake of her kids na lang dahil mga bata pa yon at ayoko naman din kung ako yung nasa posisyon niya na mabully yung mga anak ko dahil lang sa ibinabatong issue sa akin na hindi naman totoo, 'di ba? And even si Richard Gutierrez, I'm sure kapag narinig tong issue na to,
kahit pa sabihin natin ex na niya si Sara Labati, I'm sure kahit papano meron pa ring ano, 'di ba? Yung care, hindi natin maiaalis 'yon dahil may mga anak sila at syempre ang unang-unang maaapektuhan dito yung mga bata. So mas maganda, 'di ba, na sana masagot na nga ni Sara Labati yung issue na to. But upon checking yung latest sa Instagram ni Sara, wala pa akong nakikitang sagot niya dito sa issue. Sa bagay, nilabas naman siya ni Christian Albert Gasa as blind item. Pero may mga ilang netizens nga kasi na pinick up yung issue at pinapangalanan ngayon si Sara Labati. So yun ang hindi maganda. At siguro kung magdidemanda si Sara, karapatan niya yon, di ba? Pero ang sa atin ngayon, gusto nating marinig yung kanyang side dahil for me, as a mom hindi ko nakikitang makakaganda sa image ni Sara Labati yung mga isyong ibinabato sa kanya ngayon. So sana, Sara, ayan, open kami dito sa Bulgar para sa iyong side. Okay? So ang bilis, di ba, ng ating chikahan ngayong Monday. At syempre, lagi kong ipapaalala sa inyo magbasa ng Bulgar everyday para lagi kayong updated sa mga chikang showbiz. At gusto ko naman ding magpasalamat, eto na tayo sa ating shoutout portion, sa mga very supportive na nag-abang sa ating Bulgaran na, sa ating pilot episode ngayon. Talagang nanonood sila at naghihintay ng ating shoutout. Ayan, sa aking mga pinsan from Morong, Bataan, kung saan galing lang ako last week, ayan, kina Kuya Bog, Sinense and Family, Michael Sinense and Family, Donna, Melvin, Nerissa Sinense, ayan, sa aking Facebook friend na si Miss Diana Miranda, sa aking mga high school classmates na sina Raymond Faliorina at Dan Barrera na nakatutok sa atin, sa aking good friend at kumpare na si Architect Nats Galyemit, hello, na nasa Isabela na ngayon. Ayan, sa aking best friend na si Teacher Ellen Mata and Magel Group. Ayan, kay Tita Token Lizares na very successful ang kanyang concert last Friday with Mitch Valdez and June Polistico, na grabe ang crowd. Guys, grabe, sobrang ingay, talagang more ng more ang gagaling nila. Okay, sa aking friend na si Jade Patenya ng Toyota Marikina, kay Rowena Acuesta, kay Teacher Raquel Reyes of PBB, na ayan, nag-aabang din sa ating Bulgaran na, at kay Tita Ellen Cabrera, Tita Carmen Millanes, at sa aking glam team, may glam team na si Ateng, na sina Mabel, Jenny, Jasmars, si Justin of course, at si Brian ng ating sa editorial. At ang aking very supportive fans dito sa Bulgar, si Tita Josie, si Girlie, si Jojit, si Mitch, si Ma'am Nympha, ayan, si Ate Liza at si Ate Feli, and sa lahat ng aking mga office mates dito na napaka-supportive, maraming salamat sa inyo. At syempre gusto ko rin po palang magpasalamat dahil sa sobrang successful pilot episode po ng Spill the Bee na napapanood naman po every Sunday 6 p.m. dito rin po sa Bulgar Facebook page. Ayan. At sa mga nagtatanong po kung sino yung ating mga blind item, nako, abangan nyo po weekly dahil ang dami po naming pasabog. Kaya kung ayaw nyo pong mahuli sa mga chikang showbiz, tutukan po ang Spill the Bee every 6 p.m. na Sunday. Ayan. So, maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok ngayong Monday at samahan niyo po uli ako tomorrow naman. Same time po, 3 p.m. dito sa Bulgar Facebook page para sa ating Bulgaran na!